worship you, Father God. We worship you, Lord Jesus. We worship you, O Holy Spirit. We worship your majesty, God. Salamat, Panginoon, sa privilege na kami makapanambahan po sa inyo. Salamat, O God, sa privilege na ikaw ay patuloy naming maranasan. Salamat din, O God, sa privilege na kami mayroon lakas na patuloy na magbibigay ng papuri sa inyo. Sa aming lubos na paglapit ngayon pong umaga, nagpapakumbaba po kami, O Diyos, humihingi ng kapatawaran sa anuman nakikita mong kasalanan namin. Linisin niyo po kaming lahat ng inyong buhay at banal na dugo. O Diyos, idamit niyo po sa amin ang damit niyo pong katwiran. Salamat, O God, sa pagkabuhay na mamuli ng aming pong Panginoon Jesucristo. Salamat po, Father God, sapagkat amin pong ginugunita, O Diyos, ang kanya pong sakripisyong ginawa more than 2,000 years ago. Thank you, God, because you sacrificed your Son. Thank you, God, for Jesus Christ sacrificed His life, His blood, O God, and even by His stripes. And through the stripe, O God, of Jesus, we are healed. Thank you so much, God, for even, Panginoon, ang forgiveness of our sins. Oh, we bless you, God. Salamat po, Panginoon. And today, hayaan niyo po, Diyos, sa lahat ng inunang iyong kariyan at ang katwiran, lahat ng pangangailangan nila ay idaragdag mo. Salamat po, dakilang Diyos. At again, maparangalang kang lubos sa umagang ito. Bless all the worship services of JA1 nationwide and worldwide. And anoint all the pastors, oh Father God, all the preachers to deliver your message about resurrection, Panginoon. Salamat po, God. We promise your name alone will be glorified. We ask all these things in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen and Amen. You may be seated, please. The Bible says in the book of Luke chapter 4, verse 18 up to 19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen. Oh, J1 culture, sabay-sabay. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and am not extreme. JA1 culture. Yan po ang ating pong kultura sa church po natin. Tayo po ay blessing. Tayo po ay anointed. Tayo po yung mga deliverer. Kaya ang dami pong gumagaling. Ang dami po natin napapalayas ng masamang espiritu sa buhay ng mga sinasapihan po nito. And we don't destroy, we build. Why? Because we are full of love. Yan, hindi po tayo babago-bago. We're not seasonal. We appreciate everyone. We are very appreciative sa ating pong kapwa, higit sa lahat sa blessings ng Panginoon. Yes, at the same time, tayo po ay kapartner lagi ng ating pong Panginoon Jesucristo. Partner tayo sa anumang mga proyekto. Mayroon po tayo, let's get ang making disciples. And we are partnership with Christ and we are not extreme. Praise God. Good morning. Ngayon po ay linggo ng pagkabuhay. Ang totoo po niyan ay kahapon napakatahimik. Nung Friday, malulungkot ang marami. Dahil po patay daw si Jesus. At kahapon naman, ang tawag nila ay Black Saturday, maitim daw po na Sabado. At patay daw si Jesus, kaya ang napakarami ay hindi po lumabas ng bahay. Pero mas marami po ang nasa dagat. Nagliliguan po sila.
Okay, at ngayon po ay linggo ng pagkabuhay, sabi nila. Sa JA1 Church, si Jesucristo ay minsan lang niya ginawa yon. Minsan lang siya namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at muling nabuhay at umakyat na muli sa langit. At mula noon hanggang ngayon, never na pong nagkatawang tao muli si Jesus at siya hinihintay na lang po natin. He is alive forever and ever. Amen. Praise the Lord. Now, yan po ang ating pag-uusapan po ngayon kung ano ang epekto nito sa buhay nating lahat. Bakit He is risen? Now, sa Tagalog po, siya'y nabuhay. Bago ko magsimula po dito, mayroon pong isa pong Hudyo na dumating dito siguro 3 weeks ago. At siya po ang amin pong isa sa tour guide doon po sa gaganapin pong Israel tour this coming Tuesday hanggang May 1. Then, sa amin pong pag-uusap, na-share ko sa kanya kung paano tayo naniniwala at nananampalataya na si Jesucristo ay tunay na Diyos. At nabanggit ko din sa kanila na mga Israelites ay hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos. Kaya ang sabi ko sa kanila, alam mo, kapatid, of course sa English po ang aming usapan. Ang sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, nagpapasalamat kami dahil pinili ng Diyos ang Israel, ang lipi ni Abraham, para isilang ang Panginoon Jesucristo. Ang kaisa-isang anak ng Diyos na buhay sa langit, bumaba sa lupa, ipinanganak ni Birheng Maria, upang sa gayon ay ma-fulfill ang prophecy na ang Messiah ay darating. At ito'y dumating na po sa inyo. Pero hindi nyo na-recognize yun. In fact, ay sinasabi ninyo nung siya'y namatay, ay at nung pangatlong araw ay hindi na natagpuan ang kanyang katawan kasi pinalabas ng mga sundalo na ninakaw ang kanyang katawan. Samantalang nandoon naman sila na nagbabantay. At pagkatapos noon, yung balita na yon ang siyang ibinalita na rin sa buong mamamayan ng Israelita. Kaya't hanggang ngayon, hindi kayo naniniwala. Pero gusto kong sabihin sa iyo, nung ito'y pinaniwalaan namin na si Jesucristo ay namatay, nilibing at muling nabuhay, kami mismo ang nag-e-enjoy ng kanyang resurrection power at kami mismo ang nakakita ng mga milagro na amin pong nasaksihan, na amin pong nararanasan, na amin po mismong pinananampalatayanan. So, sabi ko sa kanya, now we Gentiles, especially dito sa lugar ng Pilipinas, we believe that Jesus Christ is God. So we are enjoying God's mighty blessing. Napanganga po siya. Sabi ko sa kanila, pero I wanna tell you this. Nakalagay na rin po sa Biblia na pinatigas ng Diyos ang puso ninyo ng mga Hudyo. Para sa gayon, ang mga hintil ang kanya munang babalingan. Binasa ko sa kanya ang Romans chapter 11, verse 25. Na nakalagay po ito doon na ang mga Israelita ay hindi pa muna sila hindi pa muna nagpakilala si Jesus Christ sa kanila. Tingnan nyo, babasahin natin mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala lang. Okay? Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdambilang, sabi natin lahat, takdambilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Mayroon po palang takdambilang ng mga hintil. Pag sinabi nating hintil, dalawa lang ang klase ng tao. Israelites o Hudyo at hintil. Tayo yung mga hintil. Mayroon po palang takdambilang ang mga hintil na ililigtas ng Diyos. At pag yun po ay nabuo na, sa kanya babalingan ng mga Israelites.
Kaya tayo po ng mga hintil, wag daw po tayong magmayabang. Okay? Kundi biyaya ng Diyos na tayo po inaligtas. Maliwanag po ba? Okay. Kaya ngayon, ang sabi ko sa kanya, tandaan mo, ang mga hintil ngayon, napakarami na born again. Pero magkinig, hindi lahat po ng hintil maliligtas. Pag meron lang pong takdang bilang, pag nabuo na yung bilang na yon, sa kanya nababalingan ang mga Israel. So, please, ipagpasalamat na ninyo sa Diyos ang inyo pong natanggap na kaligtasan. Pinili ka talaga ng Panginoon sa karamihan ng mga hintil. Isa ka sa kakaunti pang iniligtas ng Diyos. Are you thankful? Kaya kung kayo pinaborn again na ngayon, huwag na kayo pong tatalikod sa Diyos. Okay? Magpakatibay kayo. Dahil kapag umayaw pa po kayo, lumayo pa kayo sa Diyos, at dumating na yung time na nabuo na yung bilang, wala na, baka hindi na kayo makabalik. At babalingan na ng Diyos ang mga Israelites. Nung narinig po yun, nung Israelites na yon, natuwa po siya. Sabi niya, ngayon ko lang naintindihan kung bakit ganun kayo katinding manampalataya. Ang sabi ko pa nga sa kanya, grabe ha, pag ginamit namin ang pangalan ng Panginoon Kristo na magpalayas ng demonyo, umaalis talaga. At gumagaling ang mga may sakit, nanlalaki ang kanyang mata. Talaga? Sabi niya, yes. At purihin ng Panginoon, ang Diyos natin na sinasamba ay totoo. Namatay, inilibing, muling nabuhay. Pinadala niya ang kanyang Holy Spirit para tayo pong lahat ay panahanan ng kanyang panahanan niya ang ating pong mga buhay. Everybody say, He is risen. Okay, siya'y nabuhay na mamuli. Now, open your Bible please. Simulan natin sa Matthew chapter 28 verse 1 up to 7. Okay, ilagay natin muna ang Matthew chapter 28 verse 1 up to 7 para maintindihan natin kung bakit ito'y ating pong ikinagagalak na nangyari. Anong sabi niya dito? Okay, makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng sanlinggo. Ayan, ang unang araw po ay linggo. Ngayon po yun. Lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tignan ang libingan ni Jesus. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay. So tingnan nyo, may bantay, may mga kawal. Nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. At papunta na siya sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo, sabi ng mga anghel. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Palapakan nga natin ang Panginoon. Unang nagbalita na si Jesus ay nabuhay, mga anghel. Pangalawa, inutusan ng mga anghel ang mga kababaihan. Alam nyo, ang dami po ngayong pastor ay babae. Nagbabalita na si Jesus ay buhay. Ibinalita niya ito kaagad. Pumunta kayo doon. So, dito nyo makikita kung
ano ngayon ang naging epekto ng kanyang muling pagkabuhay. At yung pagkabuhay ni Jesus, minsan lang po yan. Minsan lang namatay, inilibing, uling nabuhay. Hindi nagbabago. Kaya, huwag niyong isipin na namatay si Jesus kahapon at nailibing kahapon, kanina lang nag-resurrect. Now, una, na dapat yung makita ngayon dito kung ano yung epekto ng resurrection ni Christ. Number one, the resurrection is the foundation of our faith. Everybody say, foundation of our faith. Ito po ang pundasyon ng pananampalataya. Alam niyo ba kung bakit? Dahil, sabi ng Bible sa 1 Corinthians 15, verse 17, and if Christ is not risen, your faith is futile. Wala daw kabuluhan ang iyong pananampalataya. You are still in your sins. Kaya, ang mismong pagkabuhay ni Christ, ang simula ng pananampalataya po natin. Kung walang resurrection, Christianity would just be another religion. Kung wala daw pong pagkabuhay na mamuli, ang Kristyanismo ay tatawagin muling panibagong relihiyon. Napakarami na pong relihiyon ngayon. Ang dami pong relihiyon, nandiyan dyan ang Mormons, nandiyan dyan ang Jehovah, nandiyan dyan ang Iglesia, nandiyan dyan ang iba't ibang kultong relihiyon. Nandiyan dyan ang Budismo, nandiyan dyan ang Mohammedanism. Nandiyan din ang Judaism. So, kung si Christ ay nanatiling patay, wala pong Kristyanismo. The truth ay, Jesus Christ raised from the dead to validate everything Jesus said and did. Kaya ito po yung dapat nating lubos na maunawaan, na ang pagkabuhay ni Kristo ay ang panimula ng ating pananampalataya. Kaya nga si Abraham nanampalataya sa Diyos at naranasan niya ang matinding pagpapala dahil pinaniwalaan niya ang Diyos na hindi nakikita pero gumagawa sa kanyang buhay. Na mula sa sila lang na mag-asawa, na ang kanyang asawa'y patay ang kanyang womb, ibig sabihin baog. May kausap ba ako dito? Makinig kayo mabuti. Patay ang kanyang pong sinapupunan. Tapos, yung imposibleng magkaanak pa siya dahil matanda na siya, nagbuntis siya at the age of 89. Nanganak siya na 90. Alam nyo, dahil sa paniniwala ni Abraham sa Diyos natin, nangyari po ito. Pagkatapos noon, nag-prophecy ang Isaiah na si Jesucristo ay ipapanganak sa mundo. Nag-prophecy din po siya na sinabi niya sa Book of Isaiah chapter 53 na sa pamamagitan ng mga latin ni Jesus, tayo po ay magsisigaling. Dahil binibigyan niya ng din doon kung paano ang Diyos ay magkakatawang tao at mabubuhay na muli. Mamamatay at mabubuhay na muli. I'm gonna tell you this. Ang Diyos na ito na sinasabi ng mga propeta nagkaroon ng kaganapan. Now, dahil po dito, si Jesus Christ na siyang pinaniniwalaan natin ngayon, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Hindi natin siya nakita na tulad ng mga babae na pumunta doon sa libingan at wala na ang kanyang bangkay. Pero dahil sa naniwala po sila, ito ngayon ay nagkaroon ng tinatawag na resurrection power. Sabi natin, resurrection power. Pag sinabi natin resurrection power, yung pinaniwalaan mo siya na buhay na mamuli, ang Diyos ay masaya na kanyang patutunayan ang kanyang kapangyarihan sa iyo na hindi ka nagkamali ng iyong pananampalataya.
So this resurrection power of the living God is the start of our faith in this New Testament. Sa Old Testament, ang model of faith ay si Abraham. Sino yon? Ngayon, ang model of faith sa New Testament ay ang mga nanampalataya kay Jesus Christ. Kaya't nung naniwala yung mga babae, si Mary Magdalene at isa po Maria, sila excited. Ibinalita kaagad nila ito. Tapos, naniwala ang kanyang mga disciples. Then, si Thomas sa time na yon ay hindi naniwala. Alam niyo ang sabi ni Thomas? Maniniwala lang ako sa balita ninyo kapag naipasok ko ang aking daliri sa kanyang tagiliran. Dahil kitang-kita talaga ni Thomas na talagang tinusok siya dito ng hindi espada, kundi ng sibat. At hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na ipapasok ang aking daliri sa kanyang mga kamay kasi ang lalaki nung mismong pako na ipinako sa kanya. Mamaya biglang dumating si Jesus. Thomas, halika, ipasok mo ang iyong daliri sa aking mga kamay at sa aking tagiliran. Ang sabi ni Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ang sabi ni Jesus Christ, ngayon naniniwala ka na dahil nakita mo. Pero sasabihin ko sa iyo, higit na mapalad ang naniniwala sa aking pagkabuhay. Higit na mapalad ang naniwala sa aking pagkabuhay, bagamat na hindi ako nakikita. Dahil hindi mo nakita na si Jesus ay muling nabuhay, mas mapalad ka kaysa kay Thomas. Tell to the person next to you, you are super blessed. That's why the resurrection validates everything Jesus said and did. Yan po, diyan na nagsimula ang ating pananampalataya. Alam niyo, mula nung nakilala ko ang Panginoon Jesucristo, hindi ako nag-aalinlangan na siya mismo ang nagpagaling sa buhay ko, sa aking karamdaman, na siya mismo ang pinaniniwalaan kong may ginagawa ang Diyos every time na tayo po'y nananalangin at nananampalataya sa Kanya. Tingnan ninyo, ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Imposible na malugod mo ang Diyos kung wala kang pananampalataya. Sinong nananampalataya? You are pleasing God because you have faith in Him. Sinabi din ng Matthew chapter 18 verse 20, kung may 2 o 3 ang nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y naroon nakasama-sama nila. Higit po tayo sa 2 at 3, kaya kasama natin lagi ang Diyos po dito. Amen. Kaya ako'y laging excited. I want to tell you this, wherever I go, every time I pray over for people, I'm always excited. Bakit? Nasabi ng Diyos po ito sa book of Luke chapter 11 verse 21 na if I cast out evils with the finger of God, no doubt the kingdom of God is there. Kung ako daw po'y magpapalaya sa masamang espiritu, walang pag-aalinlangan, siya ay kasama-sama natin. Say yes. So please, huwag kayong mag-aalinlangan. Now, I'll give an example, Pag ikaw ba ay bumili ng mga mamahaling bagay, tapos sasabihin sa iyo, ipapakita ko na lang sa iyo mamaya na yan ay authentic. Bibilin mo ba? Gusto kong sabihin sa inyo, ang resurrection is that proof, God's stamp that Jesus is truly the Son of God. Authentic
na si Christ ay anak ng Diyos. Bakit? Kung siya'y namatay at nanatiling patay, hindi siya totoo. Pero ang totoo, namatay nilibing muling, kaya siya'y totoo. Again, sabi ko doon sa Israelites na kausap ko, we are enjoying the power of resurrection of our Lord Jesus Christ. And you guys are not enjoying it because you don't believe it. Why don't you believe now? Alam niyo, sabi niya sa akin, akala niya kino-convince ko at patatanggapin ko kay Lord. Sabi niya, maybe not yet this time, but I believe. Sabi niya, patatanggapin ko na sana kay Jesus eh. So, sabi ko, that is the validity and authenticity that the God whom we're serving in J1 Church is alive. Ay, saan ka nakakita? Sasabihin ko lamang, sa pamamagitan ng laser beam power of the living God, tinutunaw ko ang lahat ng bukol na yan sa iyong breast. Ganon din kay Rebales, ang mga bukol mo sa iyong mga matres, tinutunaw ko. Ay pagkatapos ng prayer, tunaw Bakit? Ginamit ang pangalan ni Jesus. Grabe ang pangalan ng Jesucristo. Kaya sabi ng Philippians chapter 2, verse 9 up to 11, sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng dila ay magsasabi na si Jesus ang ating Panginoon. Praise God! So, diyan nagsimula ang genuine faith. Sabi natin mali, faith. Yan. Diyan nagsimula. Dahil sa nag-resurrect si Christ. Pangalawa, the resurrection proves Jesus has power over death. Ang pagkabuhay ni Jesucristo ay nagpapatunay na walang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. John chapter 11, verse 25 to 26, dapat nagsusulat po kayo. Kasi yun ay mai-share nyo din sa iba. Napansin niyo po ba ang inyo pong apostle art na lahat ay binibigyan ko ng mga verses? Kasi, kumbaga sa batas, narito yung mga politician ng mga kapatid natin, kung anong sinabi po ng batas, yon ang titindigan nila. Tama ba? Ganon din sa Kristyanismo. Kung anong sinabi ng Biblia, ito ang paniwalaan mo. Bakit? Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Kaya binigyan niya ng diin sa Matthew chapter 24, verse 35, mawawala yung langit at ang lupa, pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailan-kailanman. Kaya please, wag lang kayo nakikinig, kundi mag-jot down kayo, mag-take note kayo para may-share nyo din ito sa iba. Kasi nakakatulong yan sa pagtaas ng inyong pananampalataya. Dahil maalala ninyo. Kaya please, magsusulat kayo pag kayo pumunta sa church, magdala kayo ng mga note ninyo. Pero yung iba nagsusulat to, dami nagsusulat. Iba naman po nagte-take note sa kanila po mga cellphones. So, anong sabi niya dito? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Sino ang resurrection? Sino ang buhay? He who believes in me, though he may die, he shall live. Mabubuhay pa rin siya. Kaya nga si Lazaro, no namatay, muli itong binuhay. Ganon din ikaw at ako. Hindi dito ang buhay sa mundong ito. Tanggapin mo at sa hindi, lahat tayo dito ay mag-expire. Ano sinabi ko? Mag-expired po tayo. Bakit? Ang katawan meron ka, yan po ay galing sa putik. Kaya yan ay meron lang hangganan. Kaya napansin mo, yung mga mistiso, nung sila'y bata pa, puting-puti, pagdating po ng 30s to 40s, nagbabrown na,
Pagdating po nila ng 60s, maitim na, ang dami ng dat-dat, ang dami ng pekas. Pagdating po nila ng 80s, nagsishrink na. Pagdating ng 90s, bahagya na makalakad. Pagdating ng 100, nakahiga na. Anong kinakain niya? Hindi na po rice. Ano na? Gatas. Later on, chupon na ang kanila pong ginagamit para makakain. Now, ang purpose ng pagpunta ni Jesus Christ dito para iligtas ang iyong kaluluwa. Lagi kong sinasabi sa inyo, ang tunay na tao ay kaluluwa. Sabi mo sa katabi, kaluluwa tayo. Nakatira lang tayo sa katawang ito. Kaya ang tinubos ni Jesus Christ, kaluluwa. And we have a new body in heaven. Kaya ang katawang ito ay papalitan ng Diyos. Manampalataya ka. O tingnan ninyo ha, ang sabi ng John chapter 14, verse 1 up to 3, ang sabi niya, ako ay babalik sa aking amang sumasalangit upang kayo'y ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Kaya ang word niyang ginamit, huwag kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sapagkat sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Actually, yung word na silid po dyan, hindi yung bahay. Katawan po yan. Kung hindi ito, totoo, sasabihin ko, ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling kung saan ako naroon. Mga minamahal, ito yung totoo. Now, kaya ang sabi ng Lord, siya ang pagkabuhay na mamuli. Pinatunayan niya na pag nandiyan ka kay Jesus, may buhay na walang hanggan ka. Bakit? Namatay nilibing muling na buhay. Ang lahat din na nananampalataya sa Kanya. John 3:16. Ano sabi niya? Gayon na lang ang pag-ibig niya sa sanlibutan. Ibinigay niya Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sinuman sa Kanya sumampalataya. Kita niyo, pananampalataya pinag-usapan ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung word na ginamit upang ang sinuman. Pag sinabi natin word na sino man, ito po'y free will, conditional. Pumunta siya dito, nagbigay ng buhay, nasa sayo kung tatanggapin mo yung buhay. Yan ang ibig sabihin. Kaya upang ang sino man sumampalataya. Tanungin mo yung katabi mo, sumasampalataya ka ba? Anong sagot? Kaya upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, ay hindi mapapahamak, di magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God. That's why Jesus didn't just teach resurrection. He is the resurrection. Hindi lang nagturo ng pagkabuhay na mamuli, kundi siya mismo ang nagbibigay buhay at siya mismo ang nabuhay na mamuli. Kaya nga sa pamamagitan ni Kristo, death is not the end. I will use the word, death is not the end. Akala ng iba, pag namatay na, wala na. No! Hindi yan ang katapusan. Simula pa lang na magandang buhay mo sa walang hanggang buhay na inihanda ng Panginoong Jesus. Bakit? Tanggapin mo sa hindi, ito'y mawawala. Pero we have an eternal life. Ito ang panghawakan mo. Mangyayari po yan dahil si Jesu Kristo ang pinananampalatayan mo, namatay, inilibing, muling nabuhay. Kaya nga through Christ, death is not the end, but a passage
to eternal life. Kaya siya ang buhay at nagbibigay buhay. Ulitin ko muli, siya ang buhay at nagbibigay buhay. Ang example po dyan, mga kapatid, alam niyo po lahat ng binhi, lahat ng buto. May kosa pa ba ako dito? Lahat ng buto, pag itinanim mo yan, parang wala na siyang pag-asa. Pero, pagkatapos ng ilang araw, magugulat ka na lamang, pag nabulok na po siya, biglang sisibol ang magandang halaman. Si Christ namatay, after 3 days, nag-resurrect. Napansin ninyo ang palay? After 3 days, yung itinanim mo yan, ibinaon mo, after that, sa tingin mo yung namatay, wala nang pag-asa, biglang sisibol. Yan ang proof of resurrection. God is alive. That's why Jesus' death looked like defeated. Dahil namatay siya. Nag-iihakan na nga eh. Nawala na nga ng pag-asa yung marami. In fact, sabi ng mga disciples niya, patay na si Jesus eh. Wala na tayong boss. Wala na tayong leader. Sabi ni Peter, ako'y mangingisda. Sabi ng iba, sama kami sa iyo. 7 silang magkakasama ng isda. Dahil iniisip nila patay si Jesus. Wala nang pag-asa. Pero, nung sila ng isda, walang nahuli. Bakit? Patay daw si Jesus. Pero nung si Jesus ay nagsabi, meron ba kayong huli? Sabi nung mga alagad, wala! Ang sabi ni Jesus naman sa kanila, hindi nila na-recognize na si Jesus ay naroon. Ihulog nyo sa kanan. Abay nung inihulog, napuno ng isda ang kanila pong lambat. Saka na-recognize ni Peter na si Jesus yun. Nakahubad si Peter. Biglang nagsuot ng damit, saka lumangoy, baliktad. Dapat lumangoy muna at pagdating sa kate, saka siya nagdamit. Pero ibig sabihin noon, excited, nalaman niya na si Jesus ay nabuhay na mamuli. Kaya lahat ng excited na si Jesus ay nabuhay na mamuli, sumigaw ng hallelujah! Grabe! Kaya nga nagbigay siya ng direction, ihulog nyo sa kanan. Pero sa English, throw your nets on the right. Bakit? Lagi silang sa left. Left. Kaya hindi sila tumama. Anong right sa Tagalog? Tama. Di sila tumama. Mga minamahal, kapag pinili mo't naniwala ka sa tinig ng Diyos, may mahuhuli kang matinding isda. May pagpapala pala sa sumusunod sa Panginoon. Say hallelujah! That's why the Lord our God is the resurrection. Please, huwag kang magdududa. Ano man ang mangyari, kung may mga pagsubok man sa paligid mo, huwag kang mag-alinlangan. Manalig kang lubos at ikaw ay laging nasa tama. Say hallelujah! Ako ba'y naintindihan ninyo mga kapatid? Grabe ha! Kaya pagka-resurrect ni Christ, pinatunayan niya na kaagad sa kanila na ang nananampalataya ay laging nasa tama. If Christ is with you, who can be against you? Kung nasa sayo si Kristo, sino makalalaban sayo? You have the living God. Namatay, inilibing, muling nabuhay.
Sige, palapakan natin ng Panginoon. Number 3, the resurrection gives us new life. Ito na. Ang pagkabuhay na mamuli ni Jesucristo, nagbigay sa atin ng bagong buhay at pag-asa. Bakit buhay at pag-asa? Ang sabi ng Romans chapter 6, verse 4, maganda po ito. Please, basahin natin. Sabi niya, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Sa Tagalog, kaya, sabi nga ng Tagalog, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin, sabi natin muli, tayo rin, ay magkakaroon ng panibagong buhay. Kaya ang panibagong buhay nagsimula sa resurrection ni Christ. Katingnan niyo nung na-born again kayo, nabago ang buhay niyo. Hindi ka na palamura. Nawalang pag-iinom mo. Nawalang paninigarilyo mo. Nawalang pagiging durugista mo. Nawalang pagsusugal mo. Nawalang masama mong ugali. Sandali, tanongin mo yung katabi mo, nawala na ba? Nawala ang pangit nating buhay. Bakit? Dahil sa resurrection power of the living God, nanampalataya ka, ang Holy Spirit pumasok sa buhay mo, hallelujah, binago niya ang buhay mo. Nag-resurrect. O tingnan nyo yung katawan ni Christ, nung siya inilibing, yun ay natural body, pero yung nabuhay na mamuli, naging incorruptible body. Hindi na nabubulok. Ganun din, ikaw at ako, nung nanampalataya ka, nabago yung buhay mo. Ngayon, masaya ka na nagpapatotoo, ang Diyos mong pinananaligan ay Diyos na buhay. May kausap pa ba ako dito? Sinong binago na ng Diyos dito? Sinong nagbago ng buhay? Wala ng pagmumura. Wala ng panunungayaw. Wala mainitin ng ulo. Yan, tumawa na po iba. Nagkamot. Hindi na ba, ganun ba? Hindi, wala na bang karapatan uminit ang ulo mo? Wala. Bakit? Nabago ka na eh. Nawalang pagsusugal. Nawalang pagiging durugista. Kaya yung tunay na nanampalataya kay Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Kaya ang Diyos ay makikialam sa kanyang buhay. Ang Diyos, pag binago ka na niya, ibig sabihin, mahal ka niya. Pangalawa, pag sumunod ka naman sa Kanya, ibig sabihin, mahal mo siya. Mahal mo ba si Lord? O, di magbabago ka. O, dahil mahal mo siya, babaguhin ka rin niya. Bakit? Ay, mahal ka niya eh. Kaya ka niya ililigtas. Kung hindi ka ba naman niya mahal, ililigtas ka pa ba? Isipin mo nga. Kung hindi ka mahal ng Diyos, bakit ka niya ililigtas? Yun ang proof na mahal ka niya. Kaya ang pagbabago ng buhay nagsimula sa resurrection ni Christ. 2 Corinthians 5:17, ano nakalagay doon? Ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bago. Bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya'y pawang bago na. 2 Corinthians 5:17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wow! Nabago. Sino masaya na nabago ang kanyang buhay? Everybody say, thank you, Lord, for your resurrection power.
Kaya ang sabi doon, wala na ang dating buhay. Wala na yung dati yung pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Sino dito ang nakaranas na ng bagong buhay? Yan, naalala ko si Pastora Vicky. BIR examiner po ito. Alam niyo, mula nung siya naging BIR examiner, binago ng Diyos ang buhay niya. Alam niyo naman mga taga-BIR, pasensya na kayo. Kung kayo yun alam niyo naman ng corruption, nabago ang buhay niya. Hanggang sa siya nag-retire. Gusto lamang niyang kontento lagi lamang siya sa mismong sweldo niya na binibigyan ng gobyerno. Maging kontento kayo sa inyong tinatanggap, hindi kayo matutukso. Maging kontento ka sa anumang blessing na mayroon ka, ang Diyos ay i-bless ka niya at i-multiply niya ang mayroon ka. That's why the resurrection isn't just about Jesus' victory. It's about your transformation. Pagbabago. You are no longer defined by your past. Jesus rose so you can rise too. Kaya pwede ba, huwag ka nang magpa-apekto ng nakaraan mo. Tapos na yun. Salamat, nag-resurrect si Christ. Kaya reminder ng Diyos po itong pagkabuhay niya na mamuli. Na ngayon, ay nagsabi natin, He is risen! Kaya if your God is alive, you have no choice but to experience the mighty power of the living God to change your life thoroughly. Nakakita na ba kayo ng butterfly? Ano yun? Sabi natin butterfly. Ang butterfly, mga kapatid, ito po ay nagsisimula sa caterpillar. Gumagapang-gapang po. Pagkatapos nun, later on, sa kanya pong nagkakaroon siya ng transformation at siya ay lumilipad. Ang caterpillar, gumagapang. Pagkaraan ng ilang panahon, siya ay lilipad naman bilang butterfly. Mga kapatid, that is a change of life. Number 4, the resurrection calls us to go and tell others. Ang pagkabuhay na mamuli ni Jesucristo ay isa pong tawag na tayo pong lahat ay humayo at sabihin natin sa iba. Preach the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Yan sabi ng Matthew chapter 28 verse 7, and go quickly. Say it again, quickly. Magmadali and tell his disciple that he is risen from the dead. Alam niyo mga kapatid, ipatutuo niyo po yan. At sasamahan kayo ng Holy Spirit. At magugulat na lang po kayo sa pamamagitan ng buhay ninyo, maipapakita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Dahil ang Holy Spirit ay laging sasama sa inyo. The angels didn't say, celebrate and go home. Hindi niya sinabi yon. Kundi sabi ng angel, go and tell. Humayo kayo at sabihin ninyo. Kaya please, kayong lahat na born again na totoo, magpatotoo po kayo na binago kayo ng Diyos. Bakit? Kaya kayo nagbago, nasa sa inyo ang resurrection power of the Holy God. The resurrection power ni Jesus Christ. So we are resurrection witnesses with a mission to tell the world. Tayo po yung magpapatotoo. Jesus is alive. Say it.
Lakasan mo pa. Isa pa po. Jesus is alive forever and ever. Ang example po dyan, kapag ikaw ba ay nagkaroon ng deadly disease, pagkatapos nun, gumaling ka, ikaw ba ay malulungkot o masayang magpapatotoo? Sagot naman, para walang kausap eh. Ikaw ay masayang magpapatotoo. Sasabihin mo, grabe! Ako ay walang kapag-asa na sa sakit karamdaman na to. Pero pinagaling ako ni Jesus. Grabe, manampalataya ka. Katingnan ninyo si Reb Alice, matapos na mawala lahat ng mga bukol niya sa kanyang tiyan, habang nagbubuntis siya, dahil pinagaling siya ng Panginoon, lagi siya nagpapatotoo. Ngayon, nagpapastor po siya at laging sinasabi, ang patuto ko, pinagaling ako ng Diyos na buhay. Kaya ang Diyos kong pinagiling ko na sinasabi sa inyo, buhay talaga. Manampalataya kayo. Tingnan niyo si Josiah, nagsasabi ngayon, ang Diyos ay totoo. Bakit? Meron siya maraming bato sa kanyang abdo. Di ba? Nagpatuto nung nakaraling ko, ang dami niyang bato sa abdo. Matapos ipag-pray, natunaw, nawala na. Ang resulta, pinakita ng mismong ultrasound. Ipatutuon ninyo ang kabutihan ng ating Diyos. Yan. Ibalita ninyo ang Diyos natin ay buhay. Amen. Praise God. In conclusion, Romans chapter 8, verse 11. Malapit na po ako matapos. Anong sabi niya doon sa Romans chapter 8, verse 11? But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through the Spirit who dwells in you. In Tagalog, ang Espiritong bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay siya ring nagbibigay buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Kaya mga kapatid, ito ang totoo. Katulad ng nasusulat, binigyan tayo ng Diyos ng buhay dahil sa resurrection power of our Lord Jesus Christ. Kaya, the resurrection is not just a past event. It's a present power. Ulitin ko muli. Ang resurrection ay hindi nakaraan lamang na pangyayari, kundi yan ay pangkasalukuyang kapangyarihan ng Diyos. Say, present power. Lakas eh. Kaya nga, Jesus lives. And because He lives, you can live with purpose, power, and hope. Ano ang ngayon ang purpose mo sa buhay? Jesus Christ died for you to have a very purpose. Mayroong napakagandang layunin ang buhay mo. Mayroong kang kapangyarihan. Tatandaan mo yan. Our God had chosen you in order for you to be one of His instrument to propagate the good news of salvation. In Tagalog, pinili ka ng Diyos para ikaw ang magpahayag at magpatutuo na ang Diyos ay buhay at kailanman hindi na muli mamamatay. Please, alamin mo ngayon ang purpose mo. Bakit ka tinubos ng Panginoon? Please, dapat mo malaman na ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa taong nananampalataya sa Kanya. At sasabihin ko sa iyo,
mayroon kang pag-asa. There is a song, because He lives, we can face tomorrow. The song declares, because He lives, I can face tomorrow. Let me sing that song to you. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. This song, nagpapahayag na kailangan mo talagang manampalataya. Nananampalataya ka ba? Pwede bang tumayo po tayo? Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. Set me free. He set me free. I am very happy. He set me free. I'll be secure. I can sing and dance. I'll serve my Master. He set me free. I serve the Lord. It's because He lives. Now I am thankful for the love He gave, His grace and mercy is so great. Now I am willing, ready to follow this life He gave. I give it back to you. Ako po ay nasa eroplano. Pauwi po from US to Philippines. Binigyan ng Diyos sa akin ang kanta pong ito. Kung napasin ninyo, now I am willing, ready to follow. This life you gave, I give it back to you. Nagsa-resurrect si Christ. Binigyan niya tayo ng buhay. Dapat lang natin ibigay sa Kanya. Huwag mong suluhin ang buhay na binigay ng Diyos sa iyo. Kaya iniligtas Kanya for His own glory. Kailangan mo siyang paglingkuran. Testify God's goodness. Habang kinakanta natin ito one more time, you will experience the power of God na sinasabi mo, He is alive. Shall we sing the song? Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just
because He lived. He set me free. I am very happy. He set me free. I'm secure. Now I can sing and dance. I'll serve my Master. He set me free. I serve my Lord because He lived. Now I am thankful for the love He gave. His grace and mercy is so great. Now I am willing, ready to follow this life You gave. I give it back to You. I'm thankful for the love You gave. Your grace and mercy is so great. It's so great. Now I am willing, ready to follow this life You gave. I give it back to You. This life You gave, I give it back to You. This life You gave, I give it back to You. Oh, hallelujah! God gave you life, and let that life that He gave, bring it back to Him. Give Him all the glory. Woo! Thank You, Lord. Let's bow down our head and close our eyes. At sabihin natin muli sa Kanya, now I am thankful for the love You gave. Your grace and mercy is so great. Now I am willing, ready to follow this life You gave. I give it back to You. One more time. Now I am thankful for the love You gave. This grace and mercy is so great. Now I am willing, ready to follow this life You gave. I give it back to You. Habay kayo nakayukod, nakapikit, pwede bang pasalamatan mo ang Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo? Sige, bigkasin mo ang pasasalamat mo sa Kanya. Binigyan Kanya ng buhay. Salamat. Binigyan Kanya ng kalakasan. Salamat. Binago Niya yung buhay mo. Salamat. Dahil namatay Siya para sa iyo, para mabuhay ka. Sobrang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. At lagi mong dapat pasalamatan yon. Dahil kung hindi Siya namatay at muling nabuhay, wala kang pananampalataya. Useless ang pananampalataya mo. Hindi ka nabago. Hindi ka rin maliligtas. Kaya, ikaw na nananampalataya sa Kanya. Ang utos Niya sa iyo, i-share mo sa tao that He is alive. Itas mo yung kamay ngayon sa Kanya. At sabi mo muli sa Kanya, now I am thankful for the life You gave, the love You gave.
Your grace and mercy is so great. Now I am willing, ready to follow this life you gave. I give it back to you. Namatay siya para hindi ka na mamatay. Binigay niyang kanyang buhay para ikaw ay mabuhay. Ganon kadakila ang Diyos sa atin. Kaya naligtas ka lang sa biyaya sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Manampalataya kang lubos sa Panginoon. Sabihin natin ang panalangin ito, Panginoong Hesus, salamat sa sobrang pag-ibig mo. Namatay ka para sa akin. Natigis ang iyong dugo para iligtas ako. Para tubusin ako sa lahat ng kasalanan ko. Patawad po, Diyos. Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. At sa oras na ito, inihandog ko sa iyong buhay ko. Tinatanggap kitang lubos bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng buhay ko. Baguhin niyo po ako sa aking masasamang ugali, masasamang bisyo, mga maling kinagisnan. Lord, tulungan mo po ako na mamuhay ng may kabanalan. Lord Jesus, sa iyong mga kamay, inihandog ko ang aking buhay. Salamat. Buhay ka sa buhay ko. I believe in you. You died on the cross. You rose from the dead. You are alive forever and ever. I love you, Lord. Thank you for your amazing love. In Jesus' name. Ako na lang mananalangin. I am releasing blessing. Let the resurrection power of the Lord our God, Jesus Christ, magmanifest sa inyo po mga buhay. Sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus na tinamo, dumaloy ang kagalingan ng ating buong katawan at humaba pa ang katawan natin pampisikal bago tayo pumunta sa tunay nating katawan sa langit. I pray, mag-i-enjoy kayo ng pag-share ng words of God. Ipapahayag ninyo ng Diyos na pinaglilingkuran niyo buhay, na kayo may pananampalataya na si Jesucristo, walang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Siya ang nagbabago ng buhay, kaya't ipahayag natin ang mabuting balita. Now, ibigay ng Diyos ang dalangin ng puso ninyo. Ngayon, mangyari ang inyong kahilingan. In Jesus' name, maligtas ang buong inyong pamipamilya. In the name of Jesus, walang membro ng pamilya hindi mabuborn again. Lahat ay mabuborn again. Hallelujah! At patuloy na magsilbi kayong liwanag ng sanlibutan. Now, you are declared super blessed. In Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. And for the last time, sing it again. Because you live, I can face tomorrow. Because you live, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because you live. Be free,
Are you happy? He set me free. I am secure. Now I can sing and dance. I'll serve my master. He set me free. I serve my Lord because He lives. Now I am thankful for the love He gave. His grace and mercy is so great. Oh, now I am willing, ready to follow this life again. I give it back to you for the last time. Now I am thankful for the love You gave. Your grace and mercy is so great. It's so. Oh, lift up your hands. Now I am ready to follow this life You gave. I give it. Oh, magawakan ng kamay kayo. Come on. Now I am thankful for the love He gave. His grace and mercy is so great. Now I am willing, ready to follow this life You gave. I give it back to You. This life You gave, I give it back to You. This life You gave, I give it back to You. Woo-hoo! Everybody say, Jesus is alive! Amen! You may be seated. You are super blessed today. Our God is alive forever and ever. Praise the Lord.